Gising na. Napik yung savior. Napik yung savior mo. Patayan na, welcome to game number 1 of our final series ng gabing ito. AP Bren versus RSG Philippines. Tagisan ng dalawa sa mga ehemplo ng lakas ng Pinas in the international stage. Magandang matchup ito actually, nagiging El Clasico na to eh. Kung last season, nagkakaroon tayo ng Trinity, no? Yung Fredrin, yung Baxia, tsaka yung Martis. Ngayon, nagbago na yung naging 4 na sila eh. Nasama na yung Barats Nasama na si Barats. At minsan, may mga akay, pero ngayon talaga yun yung pinagpapalitan ng mga teams. Focusing mark, Minotaur. Ang makikita natin mula kay Ogwen. Sa mga moments na usually Brave Smite ang nakikita natin, sometimes concussive, sometimes even quantum charge. Ang sabi ni Ogwen, hindi, papalambutin ko mga kalaban. Focusing mark. Ito na ang papabuild. Oo. Papalambutin ang kalaban. Papabuild. Naka-support emblem siya eh. Ang downside lang nito, medyo malambot. Oo. Itong Minotaur na to. Yeah. Well done. Well done. Tama ba? Hindi, mas malambot yung rare state. Rare pala. Sorry, mali. Pag well done, yun na yung sobrang yung kunat. makunat na, oo, tama. Wow, di kasi kami nagsistake, boss. Oo, hindi ko alam, hindi kasi ako nag-i-stake. Rich kid ka kasi. Rich kid ka kasi. Ano, ang alam ko lang na steak, bistik. Tama, steak din naman yan. Steak din naman, oh. Pero tignan natin ang ating Infinix item build. Mukhang hindi nagsapatos, nagpantalon muna si Kusei dito para maiwasan yung early game damage ng isang Brody. Yep, masakit talaga yung Brody. At alam naman natin si Super Marco, very much masterful, adept with that hero. At yung gagawin nila ng AP Bren, pati rin naman ng RSG ay magpa-level 4. Pero hindi na dito si Demon Kite. Okay, nasa likod. Tinamaan si Few dito. Flicker, nagamit niya. Aqua! Tinamaan dito ng missile expert. Habang naibuga doon sa may batilikuran. First blood para kay Flap TZ. Pero nasa likod din si Nats. Demon Kite ay mamamatay din. Double kill para kay Flap. Pwede pa siya makipagsabayan dito ng pumatay kontra Inferno. Nats ay lalayo na muna. Pero hindi pa. Gigil pa rin si Flap. Gigil pa rin si Flap dito. Nats umaatras na rin. Sabi niya, change target niya ako. Select na lang ang normal ko. Oh pero no! Siya, vengeance is up. And si Nats dito ay bumalik. Demon Kite with a kill. At si Ogwen makakuha ng isa. Tinamaan pa ng ulti dito ni Aqua. At bagsak. Itong si Ogwen. Di pa tapos. Wait lang. Extended team fight. Mukhang i-reset na nila. RSG Philippines milking that entire fight. Ang lala ni Light doon, nahanap siya ng level 4 for some reason. Landing the wild charge, na-reset pa niya yung turtle gamit yung Guardian's Barrier. At kinailangan mag-back ni Kaltizi doon dahil level 5 na si Demon Kite. RSG. Grabe. Parang iba yung kultura dito. Parang hindi susuko. Luging-lugi na sila doon Nakakagulat eh. Kasi 2 minutes pa lang, Mel. 2 minutes. May passive to si Light eh. Parang pag malakas yung katapat niya, lumalakas din siya ng sobra. Tapat, grabe ang napakalalang Grok usage. And look at this. First blood ay mapupunta pa rin sa AP Bren. Their early game aggression. Sila ang may 100% first blood rate sa ligang ito. Nakakatakot pala katapat ang early game. Pero 3-3 ang ating kill score. Namang pa nga ang RSG Philippines. Level 6 na dito si Kyle TZ. Pwede pa Grabe yung pag-chill natin, no? Kasi parang may nagbabadya eh. Hindi chill eh. Hindi talaga chill. Pakiramdam ko mamaya-maya biglang may tatalon eh. Calm before the storm, no? Okay. So, ngayon, Light, hindi rin niya binibitawan dun sa taas eh. Itong si Kusei eh. Pero dito sa baba, Nats naman. At saka itong si Flap TZ. Kanina pa sila nagkukumustahan eh. Parang na-miss ata isa't isa eh. Parang talaga gusto na makipaglaro. Larong-laro, play na play ang mga bossing natin. Play na play. Which means na itong fourth pick na Grok mula sa RSG talagang nagme-make sense na ngayon. Kasi parang sobrang confident Light pang scout. The way that he is looking at the bar. Siguro napansin niya na, okay, Minotaur tsaka Vex yung kalaban ko, medyo mabagal to. So, hindi ko kailangang dumepensa dun sa sarili kong jungle. Pwede akong mag-ikot-ikot. In fact, nakakuha siya agad ng level 4 nung the first turtle fight. Nagbigay sa RSG ng napakagandang advantage. Grabe yung kamustahan dito sa XP lane. Ito yung ang sabi sa'yo, kalabitin mo lang pero sasapakin. Na this time around, RSG trying to control the mid lane para mauna sa turtle at mukhang effective naman ang kanilang strategy dahil halos magkasabay lang pala dadating ang mga junglers in the turtle pit. Yeah, wala namang energy shields ang ating mga first tier turret. Kyle TZ
Hawak-hawak niya dito yung turtle. Demon Kite naman. Nalilito na rin yung turtle dito. Pero sabi niya, sige, Kirot ang pupuntahan ni Flap TZ. Andun yung Dawning Light. Pero hindi pa sapat yung damage. Demon Kite! Dito napatalon lang. Makakatakasan siya pero hindi. Si Ako ay makakuha na ng unang kill niya. Pero si Demon Kite naman ngayon, second kill rather. Pero si Kyle TZ with that turtle. Habang si Flap, Super Marco makakakuha ng kill na yon. Atrasan sila pero si Kyle gigit pa eh. Gusto niya kumuha ng hero dito. Pero since nakalayo na, Orange na lang. Pwede naman po. Pwede Mas na to. okay pa nga itong isipin kasi nag-deny pa siya ng level kay Demon Kite. And AP Bren, pinakita sa atin kung gaano sila kakunat. RSG, napakaganda na ng mga spells na nalat nila doon. Sulit na si Aqua, but at that moment, it's clear na yung tankiness ng AP Bren ang hirap tibagin. Oo, grabe din kasi yung Barats ngayon. Oo. Yung tipo na nakatank emblem ka pa. Tapos Kyle TZ pa yung gumagamit. Kabisadong kabisado. At mukhang i-contest pa nga yung purple. Hindi na reset. Okay, hindi na reset yung purple buff. At naagaw. Ay, hindi. Nakuha pa rin ni Demon Kite. Nakuha pa rin. Pero nakakatakot yun kasi kung naagaw yung purple buff, that means may isang full rotation siya na wala talaga siyang buff at all. But this is now AP Bren, almost 2K ahead against RSG Philippines. Though may late game insurance naman with the Claude. That's true. Problem lang syempre, Minotaur mamaya. Then again, QC naka-purify naman siya, so that might be their way to cancel it out. Curious ako paano activate tong Xavier kasi alam natin na na-nerf din itong si Xavier, so hindi na siya ganun kalakas sa late game as compared before. Oo. Naalala ko yung time na sobrang lakas ng late game Xavier. Parang every 5 seconds may nangangalahati yung buhay. Mga Clock of Destiny na panahon ba yun, no? Clock of Destiny item. Hindi na namin naabutan ni Wolf yun eh. Oo, di ko na. Wow. Joke lang. Si Wolf. Okay. So, ngayon, parang ako lang yung matanda dito, pre. Joke Grabe ka lang. naman sa aming mga pinanganak noong 2004. Ay! Okay, sige. Pero, ito na, Kyle TZ. Aksyon ng gusto. Pero tatlong members mula sa RSG, sinasalubong din si Kyle. Hindi naman gano'ng katapang. Mag-isa lang siya dito. Wala siyang pakialam. Pero andito yung orange buff. Pakukuha nga ba ito ni Demon Kite? Pero nabugahan pa rin ng so-called teamwork mula dito kay Kyle. Binatohan na ng langis na umaapoy at iba pa. At Kyle TZ ngayon, zone out pa ang RSG. Meron pa rin Detona's welcome dito. Missile expert na gamit na rin at parang ganun lang. Turtle secured para sa AP Bren. At tignan mo yung movements dito ng AP Bren. Right after nung Turtle, abante agad. Knowing na walang papatay sa kanila at this point. Mahina pa yung composition ng RSG. Late game pa sila. At this point, dahil 3K yung lamang ng AP Bren, nagiging sobrang aggressive sila. Yeah, and looking at the power spike ng AP Bren, as you said, ito yung maganda sa AP Bren, I would say, na alam nila kapag lamang sila, ipipilit nila. And this has been the quality that they've been showing throughout Season 13 at hindi talaga tinitigilan ni Kyle, Ayun na naman, kakain na naman dito si Kyle. Parang gutom na gutom, pero si Demon Kite pinagsisipa. Yung ulo niya dito, wait lang, Demon Kite. Andun na rin si Nat sa may bandang likod. Kaya lang, aatras muli sila dito. Pero tuloy-tuloy pa rin eh. Pinush lang nila yung mid-turret. Yeah. Pinang-zone lang nila yung mga Brusco boys nila. For AP The Bren. Brusco boys. Wow, and hindi lang sa pag-gym nagpapalaki kung dito rin, Ogwen with the setup. Ayan na naman, pero yung torn apart memory ay hindi sapat para ma-take down itong si Demon Kite habang si Nats Flicker final slash at yung Donnie pero dito sa mga damage yun. So say, with a Blimmer Racing duets habang si Kyle TZ naman ngayon, retry gagamitin niya pero makukulong siya habang si Flap. Andito na si Flap. Meron pa siyang Vengeance. Pwede niyang gamitin dito pero makakuha na ng kill itong si Kyle TZ. Vengeance Pop para kay Flap TZ rather. Pero hindi pa tapos ito. Dawning Light again from Aqua. Pero sinasalo lang ni Kyle Ogwin na di Flap. Nats with a 3-man final slash. Dito mo talaga makikita ang takisan ng mga world-class XP laners. Malala. Yun lang talaga gusto kong sabihin dito. Nats is on a different level. Pagdating sa mga catch heroes. Imagine RSG trailing 3,000 pero sila yung gumawa ng play and they came up top, on top. In the end, dalawang squishy heroes pa yung nahuli. Yung talagang prime target, si Super Marco at si Few. Yun yung nahanap dito ni Mr. Nats. Build diff talaga kapag ganyan. And at this point, AP Bren pa rin naman ang may hawak ng kalamangan. And look at this, item pickup coming in from Flap TZ. Ang pinabagong Oracle. Dalawang klaseng defense na ang binibigay niya ngayon. Physical and magical. Pero ngayon, ang kupunan ng AP Bren
sinisimulan na kagad itong unang Lord ng ating game. Grabe si Flap, tingnan mo naman. Napakatapang, available pa yung Koteran niyan. Pero si Kusei ay nagbabasag na lang doon sa may bandang ibaba. Pero di susuko dito ang RC kung sino yung nagamit na. Pero nandun yung nakamula sa Lord, Kyle TZ. Secures that first Lord. At mukhang bot lane naman na magiging response ng RSG Philippines. Ano sa tingin mo ang naging call dito, Wolf? Tama lang ba na binigay ng RSG para sa Torre? I think so. Lalo na kasi alam natin na lugi sa levels itong si Demon Kite. Kahit yung items nila hindi kaya. At malulugi lalo sila kapag nilaban pa nila doon. They just have to focus on defending it. Pero tingnan mo yung AP Bren. In-advance nila yung pag-cut ng mga lanes. Which means yung RSG para ma-scramble, ma-spread sila masyado sa depensang to. And look at the damage coming in from Super Marco. 1-1 man ang kanyang score. Ay talagang lumilipad yung damage niya. Nakapag-BMI na, humabol pa. Yun nga naka-Wind of Nature na rin si Super Marco. So any moment, pwede na siya makipagsabayan kay Kusei, even Nats. Pero andito na yung Eternal Guard. Ang sakit ng poke, look at that. Si Nats dito, bababa ang Flicker. And yung slash. Habang may ibit ata dito ng AB Bren sa maliit na iskinita. Pero sabi, maligyan, papasukan yung iskinita, boy. Dahil nandito na ang AB Bren. Babagsak si Kusei, same with Nats. Pero papasok na si Flap TZ dun sa base ng RSG. Hindi pa tapos ang AP Bren. Torre lang ang magiging punteriya nila. Sumasakit na rin yung damage mula doon sa Dawning Light. Pero hihinga ba sila? Hindi. Parang gusto ata nila tapusin to. Hindi na. Pahinga lang muna. 10 seconds para kay Kusei at pati na rin kay Nats. That must have been a great engage coming in from Nats. Pero parang hindi ata yung tamang oras para doon. Kulang pa sila sa damage. Kailangan nila mag-focus talaga sa defense dito for RSG. Oh no, pero andito yung Torre. Talagang yun lang ang punteriya. Yung mga missiles ni Dive! Kyle, pero nandun. Yung one charge, tatlo din naman. Blazing doon mula kay Kusei. Pero mapapaflicker out lang muna dito si Super Marco habang nakikipagsabayan pa rin Aqua! ang Bren. Dalawa na para kay Kusei. Sino magiging next casualty? Ibubuga ni Kyle doon sa may pader. no. At ngayon si Super Marco ay bumabawi na. Nakaka-freak siya dito pero si Aqua, speaking of free hit, sa likod ng galing yung Dawning Light. With a sliver of health, nakapag-Raygun pa doon sa dulo to get a 3-for-3 trade. Unbelievable. Nakapag-flicker out pa kahit may konting added damage yun mula sa sunog. Direk sana. Wasn't enough. Aqua survived. Nakapag-ulti pa. Hitting on to Ogwen. Nevertheless, nawalan pa rin sila ng Torre sa top. Basag na rin yung mga Torre nila dun sa may base. But they survive and that's what's important. And an even trade, even up kahit 5K lamang ang AP Bren. Nakapag-even trade pa rin ang RSG. Looking at the replay hatid ng Infinix. Tignan mo naman, buhay pa si Aqua with that flicker. And the Raygun, talagang 4-3 mala Stephen Curry. Yun nga from downtown And sobrang ganda ng timing doon ni Aqua, no? Pero again, 6.2K yung gold lead ng AP Bren. Lamang na lamang sila dito, even sa control ng mapa. So kailangan i-close yung gap. RSG, kailangan nilang mas maging agresibo dito kung gusto nilang sabayan at i-contest itong Lord na to. 6K gold lead. Dapat bang mag-contest dito ang RSG Wolf o kailangan ba nilang ibigay ulit? Tingin ko, kailangan nang i-contest dito. Siguro kumuha ng mga heroes. Make sure na boy si Kusei at si Aqua sa dulo. -1, no? Kailangan mo nang kumuha. Pero si Light, tinamaan ng missile expert. Flap TZ, napakatapang talaga ni Flap dito mga kaibigan. Pero hindi susuko dito ang RSG. Alam ni Flap na nandun sa may area na yun, sa may upper part itong mga members ng RSG. Ngayon, itutuloy nila itong Lord na ito. Flap TZ, nag-clear lang dun sa may bandang itaas. Habang si Kyle ay nakasilip lang. This feels like a trap. Pakiramdam ko, binibait lang ng AP Bren ang RSG na mag-engage. Anytime, pwedeng pumasok si Kyle TZ muli. At hinahanap na nga niya, Demon Kite, nasa harapan na niya. Hindi niya makain si Light, na-cancel yung ulti niya. Ako po, 7K yung buhay ng Lord dito. Andun yung ultimate. One charge! And Super Marco makakuha ng Lord na yun. Ngayon, takuha ng RSG pero may ipit sila dun sa eskinita. Flap TZ versus 3. Nasa may ipit din. Habang tinamaan din ang Dawning Light pero di sapat. Dahil si Kuya Super Marco makakuha ng kill na yun. Oh my goodness, RSG na nakikita na natin na pwede nga naman talaga sila lumaban doon pero nagamit na yung ultimate ni Aqua. Di nila din na-utilize yung ultimate ni Kusei kasi nagdadalawang isip sila sa positioning and it's mainly because of the minion flow dahil doon kay Flap, pati na rin yung pag-zone out ni Few and the fact na hindi na tinatamaan si Marco at Few nung mga Dawning Light, yun yung nagbigay ng lisensya sa AP Bren. This might just be the end game for AP Bren. Nag-aanap na sila ng angulo para tapusin ito at may wave pa na manggagaling sa baba.
Kyle TZ waiting for his ultimate at wala pa ata siyang uhulihin dito. May lumabas na minions. Dawning Light na gamit na rin. It's a full 5v5 in the base. Okay, andyan si Nats. Actually, 6v5. Magiging 7v5 pa yan. Ayan na. 7v5. Andun yung ultimate mula kay Ogwen. Papasok na rin si Flap TZ. Si Aqua nagiging punteriya. Patay si Ogwen dito. Makakuha si Flap. Base locking na ang AP Bren. At ang game number 1 ay mapupunta sa kanila. AP Bren still undefeated in MPL Season 13 pero pwede pang magbago yan in game number 2. Wow! Amazing plays from Nats. Amazing plays mula kay Flap